recipe para sa Fnatic Onyx and the dream of making it to esports. In terms of the early game here, oh yeah, for sure. Nakikita ko sa lineup na may chance na naman na mangyari yung katulad nangyari kanina. Hindi, not because of an invade gone wrong, but a sudden power spike burst galing sa Falcon. I would say if Falcon Esports does not dominate yung early to mid, malaki ang chance na pagwapot ng late game ay kontrolado ng Fnatic Onyx Philippines yung laro. Ang hirap about map control, honestly. Yeah, at saka pag late game nang hirap talaga yung Edith Gord na yan eh. Na-realize ko na din kung bakit ang ganda nga din yung Gord along with what you said. Na pag na-search out into the late game dahil sa mga lineup sa ibang heroes dito sa Fnatic Onyx Philippines, ang ganda ng sitwasyon dito for the Gord. For the Claude, rather. So scrappy lahat sila. Naghahanap lang ng mga pokes. Pareha sila nag-invade. So si James Punks nasa Scaled Lizard na ng Falcon. Yeah, there you go. Opposite side. Oo. Medyo weird yung emblem choice ni Chovy dito. He went for the bargain hunter. Instead do sa Wilderness Blessing. Kasi with the Gord, you really want mobility on that hero. Yung bargain hunter parang ang late kasing bagay niyan eh. Nagmamata yan sa mga gold lane magic heroes like sila Harriet, sila Natan. Kasi it allows you to get the farming item much faster, yung Feather Heaven. Pero sa mid lane, hindi siya ganun kalaking factor. Yeah, at saka, consider mo din si Gord nagtutrue damage yan. Yan yung isa sa mga mages na kahit first item pa lang, ang ganda na ng impact niya pag close yung game eh. So hindi mo talaga masyado hinahabol yung kabilis ng kuha ng item, kuha ng gold. Kailangan niya rito mobility. Ang dami niyang tatakbuhan eh. Pero inisip ata dito na si Chovy, no, I want the money. Give me that money. Give me the money. Naghahanap ng discount eh. Give me the early game. I want early game. 5% discount sa mga items. I mean, a discount is a discount. Hindi tumama yung onward. Hindi nakuha doon. And there's gonna be the hard guard onto Royal Milk. Ito naman yung CC Angelo nag-zone out sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi makalapit yung Fnatic Onyx. Ginamit niya yung Operations Wrap. Pero yung sustainability, at ito na nga yung Gord. Last Insanity galing kay Der. Makakatakas ba siya? Nahuli doon si Royal Milk at Fnatic Onyx Philippines nakakuha ng trade. Pero hindi nila nakuha yung turtle. Yeah, just wanna say, no, PX7 is on the Valentina. So merong switch up na nangyari dito for the side of Falcon Esports. And sabi ni PX7, kahit naman Valentina ako dito, edit pa rin naman ako eh. Nakita natin kanina, nag-primal wrath. So sabi ni PX7, same lang naman. It's just like before. Everything's the same. Falcon Esports though, a little bit more competitive yung early game ng Fnatic Onyx Philippines. So yung snowball na nakita natin sa Falcon, we're not gonna get it yet. But again, andito pa rin tayo sa timing window na may chance na makuha nila. So far though, Fnatic Onyx Philippines, they're making the right moves. Pinuwasan yung mga ultimate dito ni Chovy, but pinapakita nila na gusto nila i-control yung mid lane talaga, yung sentro ng mapa. At ito yung sinasabi mo kanina, map control. Yeah, and kapag map control lang inaharap mo, sobrang importante na malaki ang mid lane press. Yung Fnatic Onyx Philippines dito, instead of focusing on the side lanes, instead of focusing on the jungle control, nandun sila lagi sa mid lane, ready to fight. But when it comes to ready to fight, Falcon Esports, andito na sila sa mid lane, and there goes a backshot, taking out the Gord as well as the Edith. James Punks with the praises rat. Wala siya makukuha kill doon, and that's 2 kills for free for the side of Falcon Esports. Benny, at saka si Lay Good Kid. Ginamit yung BMI, si Dax sa ilalim ng Torres, stun by the backshot, retry ginamit na rin, full on combo, at si Dax ang hapde nung damage ng Baksha. Marami nagsasabi na walang damage to si Baksha. Guys, pag kayo ay Baksha user, alam nyo gano'ng kahapti yan. Pag pinanggahan nyo yung target, tapos sinampas mo ng gulong, tapos tumama yung concussive, para kang para kang ling eh. Yung mga nagsasabi na hindi ganun kataas yung damage ng isang Baksha, hindi nila na-full combo. Pero ma-full combo dito si Royal Milk sa ilalim ng Torre. There with the last Insanity. Hindi naman yung damage, pero nahuli na nga doon si Royal Milk. And that's gonna be Fnatic Onyx Philippines na mirror rotation sa bottom lane. Pero hindi nila makuha yung turtle na to. That's gonna be the full combo. Galing sa E. Kikidot naka-last hit. Tapos yung Mystic Gush na rin lang isang Gord. Dax na huli. Pero ito yung ganda na Falcon Esports. X7, yung Valentina. With Angela. Hinahanap dito si Chovy. Mahuhuli ba dito? Hindi. Nakatakas yung mid laner ng Fnatic Onyx Philippines. Kidex. Nakapag-flicker sa ilalim ng Torre para makatakas. Pero na-stun ng Gord. Yung Angela na to, siguro, ito na ang oras niya. Oh my goodness, Fnatic Onyx Philippines with the moves. Sinewa ng Falcon Esports. Kekidot, sabi niya, okay, may blunder ako kanina sa first turtle. Babawi ako. Sinewan niya yung Falcon Esports dito. And again, the true damage na nanggaling dito kay Gord ay enough para patayin yung Baksha.
Fnatic Onyx Philippines. Oh, gusto nito, boss. Maganda na yung laro nila ngayon dito. Nararamdaman ng Falcon Esports na, okay, alright, it's go time. Oo. Kaso, medyo nakikita na nila yung yellow signal. Mukhang panahon na ng Fnatic Onyx Philippines kasi binanggit natin kanina, if hindi ma-dominate ng Falcon Esports ang early game, aabot tayo sa point na malaki ang chance na Fnatic Onyx Philippines dito yung kumontrol ng late game. Kasi imagine nyo yung comp ng Falcon Esports, paano nga ba nila lalabanan yung Cloud pagdating ng late game? Okay. 4 versus 2 sa ilalim ng torres ng Fnatic Onyx Philippines. Lakewood Kid, ang daming damage nakuha niya. That's gonna be PX7 with a kill onto the Claude. Kikita na mapipitas din. Dalawang miyembro ng Fnatic Onyx Philippines na wala doon at Falcon Esports. Instant trade. Nakuha nila sa mapa by taking down the gold laner. Minsan talaga may caster's curse no? Oo. Yung pagbabanggitin mo, bigla may mangyayaring kakaiba. And ganoon yung nangyari dito. Napatay nila yung Claude. That's a window na mamamaximize sa Falcon Esports kasi tumagal yung farming time ng Fnatic Onyx Philippines and it allows Falcon Esports to utilize yung kanilang Bruno. And now, malaking factor to na napasag yung mid lane tower dito ng Fnatic Onyx Philippines kasi pwede nang pasukin ng Falcon Esports yung jungle nila. And in terms of the gold lead, Benny, almost 1,000 yung lamang niya dito sa Claude ni Lakewood Kid. Di pa nga nakabuo ng full item. Naghahabol siya ng mga components, so naka-Huskloss na dito si Benny. Pero wala pa nga Corrosion Scythe or DH. Oh wait, no, kakabuo lang ng DHS. There we go, for Lakewood Kid. So habulin niya yung Corrosion Scythe. Second item, maybe. Yeah. Ito nga nung ginawa niya, hindi na niya nirush yung Corrosion Scythe kasi hindi rin naman sila makakalaban. Ang idea dito for Fnatic Onyx Philippines is to scale. Pabilis mo yung farming speed mo. Late game talaga yung habol nila. So, you get the effect from the Corrosion Scythe without the slow. Nandun yung boost attack speed. And then nandun din yung DHS. So, very good adjustment coming out from Lakewood Kid. Pero again, as we see in the game right now, control ng Falcon Esports yung mapa pero hindi rin titigil ng Fnatic Onyx Philippines dito. Top lane! Buong lababo binato ng Fnatic Onyx Philippines kay Benny. Sinama yung bahay. Sinama yung bahay. Binagyo si Benny doon sa top lane ng Falcon Esports. At Fnatic Onyx Philippines, tutuloy pa ba sila dito? Wala ba yung minion waves? Medyo crucial na mistake yun. In-assume ng Falcon Esports na parang kaya naman i-save yung Bruno dahil naman meron silang Angela na ginagawa nila kanina. Pero with the full combo mula sa Fnatic Onyx Philippines, kaya nilang patay yung Bruno. Pero here comes Dex. Oh! Kikidot! With the onward! Chovy flickering out pero nandun pa rin yung backshot with the tortoise point shots. Napakakunat ni Dax dito. Napakalaki rin yung gulong ng Falcon Esports. 2 damage ang galing mula kay Gord. Chovy takes some Kinex. Pero nakakuha din naman ng counter kill dito. Ang Falcon Esports patay na rin yung backshot. But the last insanity mula kay Der! There you go! Sabi ng Fnatic Onyx Philippines, 1 HP mula kay PX7. But they only lose 1 hero in exchange for 3. Pero Falcon Esports, alam nila, map control is the name of the game. Nawalan sila ng 3 miyembro pero sa gitna si Benny nagpupush lang. Yung Bruno na to nagpupush para sa Falcon Esports. Kailangan na tignan ng Fnatic Onyx Philippines. Oh my goodness. But in this scenario, Fnatic Onyx Philippines, nagagawa na nila yung mga key moves na kailangan nila gawin para makuha ng control sa mapa. Napigilan na kasi. Napigilan yung early game snowball potential ng Falcon Esports. And ngayon, ramdam na natin yung presence dito nung Xborg. Pero again, Benny, sabi niya rito, focus ako sa goal, trabaho lang. Benny, tamang tulak lang. Pero again, Fnatic Onyx Philippines, umaabot tayo sa point na nakakapag-farm yung Claude, nakakahabol dito si Lakewood Kid. Actually, pantay na nga sila ng gold ni Bruno dito. And check it out, again, with these plays, sabi niya, kung si PX7 magaling ng game number 1, dapat mas magaling ako ng game number 2. Let's see if they can get a crucial win here. Ito yung time frame na kung makakuha ka ng magandang resulta sa isang team fight. Oh! Walang Firago armor. Grabe, 2v1 dito si Der ng Valentina at ng CC. And there goes the EXP laner ng Fnatic Onyx Philippines na force yung Fnatic Onyx na magresponde. James Punks mazazone out sa Lord. Hindi na siya nakalapit. Nasa ilalim ng torre. Nag-re-receive ng damage. James Punks, buhay pa siya dito. Sinusubukan niya pero mahuhuli yung friend rin doon. A stun at Royal Milk. But Fnatic Onyx Philippines, just like that, ginulat ng Falcon Esports. Grabe yung duo ni Royal Milk pati na rin ni PX7. Tinakot nila yung Xborg. Kasi nga naman, sabi ni Der, kaya ko yung CC mag-isa. Ang problema, hinaharapan din siya ng Valentina. So hindi rin nakapag-prepare yung Fnatic Onyx Philippines ng sagot doon. And Falcon Esports, nung nakita nila wala na yung Xborg, hindi na available si Der para sa team fight, doon na sila nag-engage with everyone on their side. Actually, PX7 and Royal Milk, ang laki na nung nagiging problema dito ng Fnatic Onyx Philippines laban dito sa Valentina and CC. Kasi hindi rin naman sa hindi rin lang parang pagpatay dito sa dalawang to, kundi isipin nila may hard guard pa
na pwedeng kuha dito sa Falcon Esports. Oh, kaya ito, ginamit yung flicker tsaka yung combination para makapag-engage siya doon. James Banks, sa taas ng damage kinukuha niya. Walang miyembro ng Falcon Esports matutumba. Sinubukan ni Der na ginamit yung Last Insanity pero wala siya mahuhuli. Sa save ng hard guard, Royal Milk papasok ang hapde. Walang matutumba doon sa laban na yon, sa engage na yon. Pero nagsisiege pa rin ng Falcon. Ito yung sinasabi natin kanina, yung X-Borg, yes, malaking factor siya countering the CC in the back shop, but you also have to count the presence of the Angela. Yes. Pinakita natin kanina na again, yung ginagawa ni PX7 tsaka ni Royal Milk, hindi ganun kadali sagutin. Dahil nga may hard guard din na kailangan isipin dito si Der. Pwede siya mag-commit, kaso baka balikan din siya ng dalawa and in turn, mabasag pa yung Firaga Armor. So even though sinasabi natin lamang sa late game dito ng Fnatic Onyx Philippines with that teamfight victory na nakuha ng Falcon Esports, lumalaki pa ng konti yung window nila. Pero again, they have to worry about this Claude kasi as of right now, pa-Trinity na si Legod Kid. Pinakamatapang na Valentina nakita ko so far ngayon sa torneo natin. Valentina nagpa-frontline kasama yung CC para makapag-poke lang. Ang sakit ng burst ng Valentina, madalas yung Fnatic Onyx Philippines pag nasa ilalim ng tore, medyo nagsistick sila eh. Sabi kasi ni PX7 may Firaga Armor din ako yun. Yung Blood Wings. Tsaka may Heart Guard din kasi. So technically, marami siyang buhay dito. Hindi siya natatakot. And andyan na naman yung Valentina. Pinakamatapang na Valentina. Dax with the roll. Nahuli niya rito. Si Kekedot pero he went straight towards Legod Kid. Pero sa may bandang likuran! Sa may bandang likuran! Kekedot makes it work for Fnatic Onyx Philippines. Dahil ko sa Blazing Duet. And umaharap na yung frontline dito ng Fnatic Onyx Philippines. The true damage from the Gord as well. Taking down the box siya. And sunod-sunod, yung pag-arangkada rito ng Fnatic Onyx Philippines, napakarami nilang true damage yung Gord, pati na rin yung X-Borg. Hindi kayo nagkakamali. True na true ang nakikita nyo. Fnatic Onyx Philippines nakahanap ng turnaround. Ang ganda ng gank na ginawa ni James Banks. Actually, hindi siya yung flashy na gank eh. Nakatayo lang siya sa loob ng shrub. Sabi niya, guys, Der, nandiyan ka ba? Dito ako, bakit? Ito, ang ganda yung angulo dito. Nakita ko sa PX7. Tapos ang ganda nung timing, pagpasok ni James Banks, pumasok si Der gamit yung Last Insanity. Saka si din, si Kekedot, binanggaan niya yung back siya. Oo. Naparetry si Dax, hard guard, napagamit na kagad dito para kay Royal Milk, pero hindi aabot dito yung back siya as the retry. And secured here by Fnatic Onyx Philippines, pero the turnaround is there mula sa Falcon Esports. Kekedot dito inahabol ng CC, pati na rin ng Angela Der. Full HP pa naman, full Firaga Armor, pero nandito na rin yung primal round ng PX7, pero out na, disengage mula sa Fnatic Onyx Philippines. Masakit dito, wala silang roamer for 24 seconds. Fnatic Onyx Philippines, kailangan nila laruan yung mga minion waves. Pero tignan natin kung meron mag-engage dito sa gitna kasi Falcon Esports, sinunog lang yung Lord. A good call by Falcon. Nung nakita nila na maganda yung pwesto ni Royal Milk, ginamit yung Angela Ultimate at dun na naiwan si Kekedot. Yeah, grabe. We have a ball game rin mo. Ang intense. We have a ball game. 9-11 yung score. 13 minutes in. Fnatic Onyx Philippines again. Nararamdaman na nila yung late game presence sa kanilang mga heroes. And si Der leading the charge here against Royal Milk. Sabi nila guys, tulak tayong tore. Kailangan natin magbasag ng towers. Fnatic Onyx Philippines. Makakahanap pa ba sila ng opening dito? The CC Angela combo bibigay ng impormasyon para sa Falcon Esports at parang ano yan bait yan Isipin mo, sisi lang to, kaya natin. Sisi Jello, okay lang yan. Late game naman pero magugulat ka lang, ang taas ng sustain. Oo, tapos bigla may Last Insanity na manggagaling out of nowhere. Oo. May sasabihin ni Der, saan galing to? Ako yung X-Borg Ba't may X-Borg din sila? So Falcon Esports, nakita naman natin sa game so far wherein ang daming action nakita natin, wala pa nga 15 minutes yung game. Nagulat ako, akala ko palapit na tayo sa mga 17-18 Oo, 14 pa lang pala. Pero nakakatakot yun if you're Falcon. Kasi ngayon, pag tinignan mo yung oras parang, hala, ang aga pa pala, dapat timing pa natin to Pero Kekedot. Delikado to. Primal Wrath, susubukan pa niya makatakas dito. Hindi na nahuli siya noon. Pero si Royal Milk mahuli naman. Roman combo, lahat na binabato. Mystic Gush na rin. Pero yun nga, yung kunat ng CC kasama yung Angela. James Banks goes down. I repeat, James Banks goes down. Walang nakahanap na kill doon. And that's kill on to Der. Tatlong miyembro ng Fnatic Onyx Philippines biglang nawala sa mapa. Okay, at least na-clear ni Der yung minion wave dito for Fnatic Onyx Philippines kaya hindi makapag-push ang Falcon Esports. Pero dito natin makikita yung adjustments na nanggaling dito kay Royal Milk. Usually nakikita natin yung mga CC
they go for the hybrid build. Pero for the last 2 items, ang binili ni Royal Milk dito, actually dinagdagan pa niya yung kanyang physical damage with the Malefic Roar. And now with the blade armor, mahirap patayin talaga itong CC na to, especially with the hard guard. Dax coming in. And dito na makukuha dito si Keke Dot. Lay good kid with the blazing duet on the backline, pero hindi enough damage siya to take out Benny. Look at the heals mula dito kay Kitix. Grabe yung sustain. Doon ata nagugulat din yung Fnatic Onyx Philippines eh. Tingnan mo yung ultimates nila. Of course, yung Claude for longer team fights, basta maka-free hit, walang blazing duet, okay lang din naman. But with the X-Borg, with the Gord, tas yung ultimate na din ng Edith, ultimate dependent sila eh. Eh doon masaya yung Falcon Esports na pag wala ng ultimate yung Fnatic Onyx Philippines at kaya naman nila i-survive yung pag binato na lahat kasi meron silang Angela. Grabe! Yup. Grabe si Royal Milk with the vengeance. Ang sakit nung balik and napakakunat nung CC dito, especially with the heals and the shields coming from the Angela. And again, itong adjustment na to na meron siyang Malefic Roar. Napakasakit nung kanyang mga yo-yo. Lalo pat, again, yung mga items natin, yung mga defense items natin ay bumaba yung kanilang mga values. So hindi na ito yung dating export na sobrang kunat. Medyo ano na to, lumambat ng konti. Makunat pa rin naman, pero against Royal Milk in this game, ramdam niya yung damage nung CC. So, imbes na medium well, naging medium rare. Oo. Mas baliktad. Imbis na medium... tama. Kasi dati makunat eh. Ngayon naging medium rare na. Tama. Masarap pa rin pero hindi ganun kakunat. Tingnan natin kung kaya na ba dito ng Fnatic Onyx Philippines depensahan. Nagda-dive in na yung mga miyembro ng Falcon Esports. Nagbabato na lang sila ng katawan. Last Insanity. Pero si Royal Milk gamit yung hard guard ng Angela. Hindi mo pa tuman ng Fnatic Onyx Philippines yung CC na to. Masyado makunat. Tapos yung damage. Pero si Der, sinusubukan niya mag-hold on. Si Jovi, wala nang ultimate na rin. At Falcon Esports, kaya pa nila tapusin dito. The cannons are there. The minion waves. Do they have enough? Hindi pa sapat. Fnatic Onyx Philippines. Pero meron pang mid-lane minion wave. Another round. Round 2. Falcon. Benny do it. Benny trying to free hit pero nagsa-zone out yung Fnatic Onyx Philippines. Left Insanity. Galing sa X-Borg. Zone out. Minion waves coming in. Falcon Esports for the base. For the win. Will they? And they do. A sweep against Fnatic Onyx Philippines.